po, kamapasok lang po na balita. Nagdedelikado po tayo sa 2028 election. Bakit kamo? Mga kababayan, maging mamatsyag po tayo, maging mapamamatsyag po tayo. Dahil tayo po ay mamanipulahin ng China. Ayan po ay ayon kay Commodore Tariela. At sana po pagbigyan tayo ni Commodore sa isang interview. At abangan nyo po ang interview natin kay Commodore Tariela para po bigyan paliwanag ito. Pakinggan po natin ito. Increased foreign meddling in the country's affairs, which it warns could impact the next elections. Michael Delizo on the line for the details. Michael, go ahead. Hi, Denise. China's foreign interference and malign influence or FIMI operations in the country may expand through the 2028 elections, Philippine officials say, as they underscore the need to sustain transparency efforts to prevent division and animosity among Filipinos. Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, said there will be no toning down of his messaging on maritime issues, despite seemingly irking the Chinese embassy in Manila and some politicians. Tariela noted that it will be easier for China to carry out illegal activities without transparency efforts. Ang mga Pilipino makakalimutin. If we silence transparency now, in 2028, nalimot na uli ng mga Pilipino kung sino ang mga politikong hindi tumindig para sa ating paninindigan sa West Philippine Sea. Huwag niyo pong kalimutan yung sinabi ni Commodore Tariela. Huwag natin kalimutan ang pamilyang Duterte ay dumidila sa puweta ng China. Huwag natin kalimutan yan na hindi nila kayang mag-comment dyan po sa China. Bakit? Dahil po nakikinabang sila sa China. Hoy, salamat, Reon Enecose. Thank you. Huwag po natin kalimutan yan. At huwag din po natin kalimutan ang isang Marcoleta na sinabing walang West Philippine Sea. Huwag natin kalimutan yan. Okay? Kaya, tapos pag nakaupo na po yung mga yan, kita nyo, pag nakaupo na sila, anong ginagawa? Nagpoprotekta ng mga magdanakaw, nagpoprotekta ng mga kriminal, nagpoprotekta ng mga rape. Yan po ginagawa nila. Nakita nyo, pinoprotektahan si Digong, pinoprotektahan ng China, pinoprotektahan ang bastos na Chinese, nasa Chinese embassy. Ambassador ng Chinese embassy, bastos, protektado nila. Huwag niyo pong kalimutan yan. Tama si Commodore, diretso. I don't want to name any politician who wanted to run in 2028. But what I'm saying is that if there is any candidate that the Chinese government would be supporting in 2028, of course, that should be somebody who aligns with their own interests. Meanwhile, Philippine Navy... Okay, that's true. We must vote in the 2028 that is aligned in the Philippine interest, that is aligned in our advocacy, that is aligned in the goal in the West Philippine Sea. Okay? We do not vote which is a Chinator, which is licking the balls of Xi Jinping. We must vote to the people who love to protect our sovereignty. We must vote the people who love to protect our country. Okay? We do not vote for leaking the balls of Xi Jinping, especially the Duterte and Marcoleta and other Chinator that is in the Senate. Okay? Okay? We must think about the future. We must think about our future, our son, our daughter, the son of the son of the son, the daughter of the daughter of the daughter. Okay? We must think about it. Okay? Because if we support this Chinator, if we support the Duterte, what would be the Philippines' future? There is none. There is none, I'm sure you. Because look, when Risa Antabaros goes to Pag-asa Island, she sees the artificial island that China made. And this is so alarming, Your Honor, Mr. Chair.
So, if we still vote a senator, if we still vote a political affiliated in China, don't expect that there is a future Philippines for us. Don't expect, okay? Pagaling mo sa BBM, no joke. At eto na nga po, hindi naintindihan ng ibang matatanda at sila ay naka-hearing aid na. Ang pagboto po ngayong 2028 ay lubos na importante para sa ating lahat. Sapagkat ito ang magdidesisyon ng kinabukasan ng ating bayan. Malungkot man pong isipin na sarili nating kababayan, pinagkakalulo tayo sa dayuhan, pero tayo na mismo ang gumalaw para sa ating kinabukasan. Ang ating boto ay importante. Opo. Ang ating boto ay mahalaga. Opo. Ang ating boto ay ipagsigawan natin sa 2028 na iboto natin ang magtatanggol para sa sarili nating kasarinlan at soberanya. Kung iboboto niyo po ang mga senator, katulad ni Marcoleta, katulad ni Jesus Cordero, katulad ni Bongo, Bato, Cayetano, yang mga yan, mga Duterte Black na tae, wala po tayong aasahan na panibagong Pilipinas para sa anak ng mga anak natin. Malamang paggising natin sa umaga, tayo ay nasakop na ng China. Pero wag natin payagan yun. Paano natin mapipigilan ang mga bagay na yun? Bumoto tayo ng tama. Bumoto tayo ng mga taong nagmamahal sa ating bansa. Bumoto tayo ng mga taong nagmamahal sa ating kinabukasan. Mga babayan, nakikiusap ako. Ako si Nyolo, iboto natin ang para sa soberanya. Magkaisa. Aray ko. At magsama. Okay? Lahat na connected sa Dutae, huwag nyo iboto. Ayan na naman tayo. Kita nyo yung 2025 election. Ang titigas ng ulo nyo. Bumoto pa rin kay Bongo. Bumoto pa rin kay Bato. Ano nangyari? Bumoto pa rin kay Marcoleta. Ano nangyari? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bumoto pa rin kay Villar. Ano nangyari? Tignan nyo? Di ba? Yan ang nangyari. Nanalo pa. Ano nangyari? Pinagtatanggol ang China. Yan. Ang titigas kasi ng ulo ng mga Pilipino. Yan, titigas ng ulo nyo. Kung malalaman nyo lang ang mga pinaggagawa ng mga yan, makikilabutan kayo. Meron kasing sa Senado, merong double R na talagang traitor. Tsaka ako na, pinapagana ko muna yung, pinapagana ko muna ang ating intel. May double R dyan sa Senado na talagang literal na traitor. Malalaman doon yun ang susunod na panahon. Aray ko. Spokesperson Captain Marisa Martinez said Chinese embassy's aggressive social media posts countering some government officials and their positions could be part of its FIMI operations. She emphasized the need to strengthen transparency strategies and public education efforts. It is one of their tactics, techniques, and procedures in terms of FIMI operations. And not only that, they also, I would just like to highlight the emergence also of information laundering. You do not know the origin of this, so it could either be a state actor or it could also be an individual or politician. And so, false information, and this is very dangerous. Kita nyo? Kita nyo? Yung China talaga ang tumutulong para sa mga false information na kinakalap sa ating bayan. Sa totoo lang po kasi eto pong China
ang gusto po niya, magkagulo-gulo tayo at natutupad na nga yun. Natutupad na nga, nagkakagulo-gulo tayo. Ganun ang gusto niya eh. Magkaroon ng division, then papasok ang China, mamanipulahin nila lahat. Huwag na po tayong ganon. Huwag po tayong ganon. Kailangan po tayong mga Pilipino, maayos, tayong mga Pilipino nagkakaisa, tayong mga Pilipino nagmamahalan. Tayo na lang magmahalan, huwag na yung mga DDS, mga hayop yan. Oh, eto po. Eto, idagdag na po natin to. 10 rason. Bakit ka kailangan bumoto kay Sara Duterte muli? Ganda to. Oh, tingnan nyo ha. 10 rason. Bakit kailangan mong iboto muli si Sara? Pakinggan nyo to. Number 1. Alleged misuse of 650 million in confidential funds. During her terms at the OBP and DepEd, now the subject of plunder and graft complaints. Paring Ben Storm, thank you pare ha. Thank you paring Ben. Shoutout sa buong PMB and ulo natin. Shoutout, thank you paring Ben. Oh, yan. Bakit kailangan boto si Sara? Kasi nga, nagnakaw siya ng 650 million in confidential funds noong siya ay OBP and DepEd. Kailangan mo iboto si Sara para magnakaw uli. Kaya number 1. Number 2, failure to meet DepEd classroom construction targets, completing only 192 of 6,379 planned classroom. Number 2 dahilan, bakit kailangan mo iboto si Sara? Winalang niya ang mga classroom ng estudyante. Kaya iboto mo siya. 192 lang ang ginawa niya out of 6,379. Yan lang po ang ginawa niya. Kaya iboto mo si Sara para matupad naman ang mga pangarap niya ng pagnanakaw. Biro nyo ha, 650 million confidential funds during OBP and DepEd. 192 classroom lang ang nagawa out of 6,379. Number 3, severely delayed classroom repair. Ang paggawa ng classroom na delay, completing only 208. 208 lang ang nagawa at na-repair out of 7,550. 7,550 po ang target, 208 lang ang nagawa. Aray ko. Galing. Ang husay, di ba? 208 lang ang nagawa niya. Paano? Puro politika ang inuna, puro kademonyoan. 7,550 po na classroom para sa ating mga kabataan. Wina lang yan ni Sara Duterte. Number 4. Baka makalimutan nyo ha. Number 4. 8 billion overpriced laptop procurement scandal. Noong DepEd Secretary siya. 8 billion po overpriced laptop. Iboto nyo ba? Ha? Iboto nyo. Ha? 8 billion sa procurement overpriced laptop. Magnanakaw. Aray ko. Number 5. 12.3 billion in COA disallowance during DepEd leadership. 12.3 billion po ha, COA disallowance. Yan po future president nyo. Merong 12.3 billion disallowance sa COA. At pag sinabing disallowance po, medyo alarming yan. Siyempre sasabihin ng mga DDS, ang disallowance daw ay wala lang, okay lang daw, to follow up. Tanga! Aray ko. Ayan, number 5 ha. Meron siyang 12.3 billion pagnanakaw
sa DepEd. DepEd po yun para sa ating mga kabataan, para sa ating mga estudyante. Akala nyo ba naman pinatulang pang pagdalakaw doon para sa mga estudyante? Aray ko. Eto pa. Eto po, number 6. 7 billion unliquidated DepEd cash advances. Ayan na po. Mary Grace Piatos, amoy. Ayan na po. Dito siya na problema. Noong inainan siya ng disallowance, biglang lumabas sila Mary Grace Piatos, pinaggagawa nila ng pirma, pinaggagawa nila ng form para lang may masabing hindi sila na disallowance. 7 billion unliquidated. Ibig sabihin po, hindi po na-reimburse yan. Cash advances cited in graft and malversation complaints. Ayan po ang nakalagay sa impeachment complaint ni Sara Duterte. 4 na, Sara! Number 7, labeled a complete failure as DepEd Secretary by Malacanang official due to failure to implement reforms during her 2-year tenure. Siya po ay nabagsagang pinakatanga, pinakabobo, pinakapalpak na DepEd sa buong Pilipinas na naupo. Yan po kay Sara. Siya po ang nabagsakan yan. Pinakapalpak, pinakamagnanakaw, pinakabobo. Yan po ang number 7. Number 8, controversial OBP budget handling. Ayan na po yung controversial niya sa paghawak ng pera ng OBP, including scrutiny over rapid budget increases. Dito mahilig si Sara sa pagtaas ng budget. Biro nyo po, mayor siya. Mayor pa lang, $500 million na po ang confidential funds niya. Daig niya pa po ang growing cities in Metro Manila. Daig niya pa po ang growing cities sa Metro Manila. Meron siyang $500 million confidential funds. Pakalupit! Aray ko. Nakapaloob na rin po to sa impeachment complaint. Number 9. Alleged misuse 2.7 billion in Davao City confidential funds. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. Sa buong taon niya, $500 million ang confidential funds. Mayor pa lang, umahataw po sa confidential funds. 433 million. Tapos pare-parehas po sa bawat taon. Hindi po nagbabago. Talagang hindi niya masolusyonan yung ewan ko ano susolusyonan niya, yung bulsa niya. Meron po siya 2.7 billion mayor pa lang na confidential funds. Total. Ang lupit magnakaw, no? Aray ko. Number 10. Ito po ang maganda. Number 10. If you want a leader who is incompetent, walang kwenta, in running the OBP and DepEd, and if you want corruption and violence to continue in this country, iboto nyo si Sara kung gusto nyo ng walang kwentang leader, iboto nyo si Sara kung gusto nyo ng corruption, iboto nyo si Sara kung gusto nyo ng violence. Aray ko. Yan po ang 10 dahilan. Bakit nyo iboboto si Sara Duterte? Iboboto nyo si Sara para maulit ang korupsyon. Iboboto niya si Sara para maulit ang violence o violenting mga pangyayari. Iboboto niyo si Sara para dumila ulit tayo ng betlog ng China. Kaya iboto niyo si Sara. Iboto niyo si Sara. Ang tatanga-tangang OBP. Maraming salamat, pare Eduardo. Hayop ka, Sara. Pondo ng edukasyon para sa bata. Tinira mong timawa ka. Go and burn in hell. Sara Duterteng tanga. Thank you, pare Eduardo. Doon din ako nagagalit, pare. Doon ako nagagalit. Okay lang sana nakawan mo na yung iba. Sabi ko nga Huwag mo nakawan yung estudyante. Kawalang yaan, sobra yan.
Dahil ang estudyante po, ang mga kabataan, talagang pag-asa ng bayan yan. Sila naman ang papalit sa atin para mangalaga ng bansang Pilipinas. Tapos nanakawan mo, pag lumaki mga bobo yan, pag lumaki walang alam yan, mal educado de puta de leche, de pendejo de Pilipinas. Aray ko. Yan, nakapag-English, nakapag-Espanyol na ako Estudyante mal educado de puta de leche na, de pendejo de Pilipiniana. Ayop. Takot na ang mga aso, dumarating ang mga kaso. Sila ay sinusundo na, dadalhin sa tatay nila. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Sabi ni Lord, huwag masama, pero sila ay nalalapit na silang masira. Ay nagkarma, ay nagkarma. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bango, bakit na bongo. Aray waranto, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waranto, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga, utakluga, stanga-tanga. Dede is stanga-tanga, dede is stanga-tanga, dede is stanga-tanga, dede is stanga-tanga. Aray waran, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waran, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Aray waran, takbo na bato, takbo na bato, takbo na bato. Aray waran, bakit na bongo, bakit na bongo, bakit na bongo. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton. Kuduro yung betlog, tatay yung karton.